Nag-post ang Alps nagbalik ang isa ng ruta starting March 28 kaya madadagdagan na ang opsyon ng mga biyahero papuntang Oriental Mindoro. Kaya tara, sama kalamin natin ang detalye ng Alps na isa sa mga bus companies na nag-o-offer ng biyaheng Manila-Bulalakaw. Dumating ako sa EDSA Cubao Terminal ng Alps ng 5:12 PM kasi dito ang sakayan ng bus papuntang Bulalakaw. Matatagpuan ito sa corner ng EDSA Southbound at New York Avenue. Nakapila na agad ang ride natin for today's video, ang Yutong bus with body number C7027 ng Alps. 2x2 seat configuration, air condition, may ample legroom at buti na lang may notice sa ilalim ng TV, nalaman kong may USB port sa ilalim ng upuan. Although tawid dagat ang ruta na ito, hindi equip ang bus ng CR. Umalis ang bus ng 6:30 PM sa terminal. May dalawang schedule ang Alps mula EDSA Cubao papuntang Bulalakaw, 6:30 AM at 6:30 PM araw-araw. Kapag ikaw naman ay galing ng Bulalakaw papuntang Maynila, ang schedule ay 5:30 AM at 5 PM araw-araw. Bago pa man dumating ng Katipunan, nag-U-turn ng bus dahil dadaan tayo sa isa pa nilang terminal. Welcome sa Alps Aurora Boulevard Terminal. Nadatna natin dito ang biyahe nilang Patabaco na paalis ng 7:30 PM. Ito naman yung mga pasahero na tinawag ng dispatcher sa bus crew na pipick upin dito sa terminal along Aurora Boulevard. Pagsakay ng mga pasahero, umalis na ang bus pagkalipas ng almost 15 minutes. Nang paglabas ng terminal, kumaliwa ang bus sa JP Rizal mula sa Aurora Boulevard. Along JP Rizal, nagtanong na si Kuya yung konduktor ng destination at nagbigay ng corresponding ticket. 1,550 pesos all in ang pamasahe mula Cubao papuntang Bulalakaw, kasama na dyan ang pamasahe sa barko at terminal fee except sa excess baggage mo. Cash ang payment method at sa bus ka na magbabayad. Pwede kang mag-advance booking sa EDSA Cubao Terminal katulad ng ginawa ko noong April 21 at hindi kailangan ng down payment. Isusulat mo lang ang pangalan mo sa kanilang reservation sheet. Bukod sa terminal nila sa EDSA Cubao at Aurora Boulevard, nagpipick up rin ng pasahero ang Alps sa Market Bus Terminal at ng mga pasaherong papara along the way going to Batangas Port.
Nandito na tayo sa tapat ng market. At katulad ng nabanggit kanina, nagpipick up ng pasahero ang Alps dito papuntang Bulalakaw. Kaso dahil sinabihan na sila ng dispatcher sa mall beforehand na walang pasaherong papuntang Bulalakaw, hindi na nagpunta sa mall ang bus dahil may bayad ng pagpasok sa market bus terminal. Nandito na tayo sa SLEX pagkalipas ng mahigit isang oras mula sa EDSA Cubao Terminal. Pumasok ang bus sa Caltex Gasoline Station along SLEX para sa routine inspection ng kanilang inspektor. Pwede mag-CR ang mga pasahero dito. Ma'am sir, kain na po, pasalubong. Charot? Charot mo na. And after several minutes, nagpatuloy na ang bus sa biyahe. Nagising ako pagkalabas na ng bus sa Startol. Nandito na tayo sa Batangas City. Kahit na biyahe pa Mindoro ito, nagsasakay rin sila ng mga pasahero papunta ng Batangas, kaya pumasok ang bus ng Batangas Grand Terminal dahil may mga bumabang pasahero dito. Batangas Grand Terminal pa, dito pa. Sa number 7-Eleven na. Nasaan si R? And after several minutes, nagpatuloy na rin ang bus sa biyahe.
Hindi ko nakuhanan ng video pero kumaliwa ang bus sa Western Nautical Highway dahil may nagpababang mga pasahero sa main entrance ng Batangas Port. Ay, dito tayo, Batangas Pier pa. Pagkababa nila, nag-U-turn na ang bus pabalik sa Access Road. At dahil mahaba ang mga naunang truck sa pila, kumanan muna ang bus sa Access Road. Then, nag-U-turn para makapila papasok ng port. Welcome to Batangas Port. Bago pa pumila, sasampa muna sa bus ang inspektor ng port for checking. Pagkababa ng port inspector, sa lane 7 pinapila ang bus. And dahil 12 midnight pa ang alis ng Roro, sabi ng bus crew, ang mga gustong kumain ay pwede magpunta sa eatery doon sa kaliwa. Bago pa man magsibabaan ang mga pasahero, nagpasulat na si Kuya konduktor ng pangalan sa passenger manifest. Ako naman, nag-decide na lang kumain dito sa port dahil baka walang rice meal sa barko. Beef steak with rice ang napili kong kainin sa halagang 180 pesos. Thank you. Nagising ako after more than an hour nang mandar na ang bus papunta sa barko. Medyo nagkaroon lang ng build-up sere na ito dahil may mga nagsisilabasan rin na rolling cargos. Ito ang Roro natin for tonight. Welcome aboard Fastcat M2. Excited ako kasi first time ko mabavlog ang isang Fastcat.
Surprisingly, sabi ni Kuyang Konduktor, pwede daw magstay sa loob ng bus sa buong duration ng biyahe sa barko. At syempre, may option ka rin bumaba ng bus at umupo sa upper deck ng barko. Bibigyan ka ni Kuya ng ticket ng barko to show proof na pasahero ka ng bus. Gusto ko sana matry matulog sa bus habang nasa barko, kaso dahil first time ko rin sa isang fast cut, mas pinili ko ang tingnan ng itsura ng viewing area ng fast cut. Tapos pulo sa... Aba, sa basa. Pwede bang... Pwede lang kayo mag-upgrade. Pero hindi pwedeng tingnan lang. Pwede. Salamat, kuya. Katulad ng nabanggit kanina, kasama na sa binayaran mo sa Alps ang pamasahe sa barko, pero 54 pesos ang extra kapag gusto mo mag-upgrade sa Premium Economy. Hindi muna ako nagpunta sa snack bar dahil maghahanap muna ako ng pwesto sa taas. Thank you, sir. Ito ang economy section para sa mga gusto ng open air. Dahil sa nakita kong nagbitbit ng malamig na mga alak in can, na-curious na tuloy akong i-check ang snack bar sa baba. Dahil sa init, pumili ako ng sito at chips sa halagang 80 pesos. Habang bumibili, napansin ko na may business class section pa pala ang barko, kaya nagpaalam ako kung pwede makapasok. Unfortunately, hindi ko na itanong kung magkano idadagdag kapag gusto mo umupo dito sa business class. Umalis ang barko sa pantalan ng 1:19 AM. By around 3:40 AM, nakita ko sa Google Maps na malapit na tayo sa port, kaya nagpunta na ako ng CR dahil once na nakalabas na ang bus sa port, malayo pa ang susunod na bus stop. Bago sumakay ng bus, bumili naman ako ng C2 at empanada sa halagang 100 pesos. At habang kumakain, may public announcement ang barko. Sa mga pasahero na nasa viewing deck, maaari po lamang na bumalik na sa inyong mga upuan habang kami ay nagparapan sa pagdaw. Inspeksyonin ng maigi ang paligid ng inyong upuan para makasiguro na walang maiwan sa inyong mga personal na kagamitan. Sa ngalan po ng pamunuan ng Archipelago Philippine Ferries Corporation at tauhan at opisyalis ng FastCab, kami po ay nagpapasalamat na kami ay naging bahagi ng inyong paglalakbay. Sana ay magkita tayo muli sa inyong mga susunod na biyahe. Pagkatapos ng announcement, umakyat ulit ako sa economy section para makuhanan ng docking maneuver ng ating barko. Nandito na tayo sa Calapan Port pagkalipas ng 2 hours and 35 minutes na biyahe mula sa Batangas.
Welcome sa Calapan City. Ito ang capital at ang unang lungsod ng Oriental Mindoro na madadaanan natin. Ang pamasahe papunta dito ay 1,100 pesos. Para sa mga curious, hindi nagsasakay ng pasahero ang Alps mula sa Calapan hanggang sa ating destination na Bulalakaw. Ito ang junction na kapag diretso mo ay papuntang Puerto Galera, habang pabalik ng Calapan City proper ang kanan at papunta naman sa susunod na bayan ng Nauhan ang kaliwa. Welcome to Nauhan, Oriental Mindoro. Hindi natin madadaanan ng town proper, pero dito sa mga tindahan ng bibingka ng Barangay Pinagsabangan 1, nagyaya magkape ang bus crew. Ito ang una't huling meal stop dito sa Mindoro. Sir, kape mo ito, sir. Para makakon. Gising. Kape. After more than 10 minutes, nagpatuloy na ang bus sa biyahe. Welcome to Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ang pamasahe papunta dito mula Cubao ay 1,300 pesos. Dito na kayo, mama, sa Mercure.
Nandito na tayo sa Bungabong, Oriental Mindoro. Pagkababa ng pasahero, kumanan ng bus sa Francis Coronel Road at kumaliwa sa Bypass Road kaya hindi natin madadaanan ang town proper ng Bungabong. Welcome to Roxas, Oriental Mindoro. At this point, 12 hours na tayong bumabiyahe. Ang pamasahe papunta dito mula Maynila ay 1,350 pesos. Ha? Oh, cellphone. Hindi na? Nandito na tayo sa Mansalay, Oriental Mindoro. Ito na ang huling bayan bago ang ating destination. Ah, dito. Dito na po siya lang. Tas dito rin po magsasakay. Opo, doon kami ngayon sa Yellow Mega. Yellow Mega. Katabi na Mega. Ito po. Opo. Ah, Yan po kami napili sa isang alas 5 ng umaga, isang alas 5 ng hapon. Ah, Ano lang po sa Magapos. Alas 5 po lang. And finally, nandito na tayo sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Inabot ng 13 hours and 7 minutes ang biyahe mula Cubao papunta dito. At syempre, salamat sa bus crew ng Alps C7027 sa ligtas na biyahe. Thank you kuya, salamat. Ang sakay ng Alps sa puntang Maynila ay located along Occidental East Coastal Road, tapat ng Bulalakaw Hotel at katabi ng TGP. Sana nakatulong ang video. See you in the next one.